Kakilipat lang ni Matt sa bago nilang bahay nang may matuklasan siyang lihim, isang bakal na pinto na nakatago sa likod ng pader. Agad niyang tinawag ang kanyang asawang si Kelly. At magkasama nilang binuksan ito. Sa loob, isang walang laman na silid ang bumungad sa kanila. Ngunit nang pumasok si Kelly, biglang kumurap-kurap ang ilaw. Inakala ni Matt na problema lang ito sa kuryente at tinawagan ang power company. Ngunit nang lumabas si Kelly, bumalik sa normal ang ilaw. Dumating ang electrician. Ngunit nagulat ito sa gusot ng mga cable at sinabing halos imposibleng ayusin. Bago siya umalis, may binanggit siyang nakakapangilabot, matagal nang abandonado ang bahay dahil sa misteryosong pagkamatay ng dating may-ari. Kinagabihan, mag-isa si Matt sa kakaibang silid. Hawak ang isang basyong bote. Napausal siyang sana ay may inumin pa siya, at sa isang iglap, lumitaw sa harap niya ang isang bagong bote. Kinaumagahan, nagulat si Kelly nang makita ang silid na puno ng mamahaling gamit, mga sikat na painting, mag-agarang muebles, at bihirang alak. Dahil sa kapangyarihan ng silid, sinubukan nilang humiling ng $1,000,000. Kumurap muli ang ilaw at lumitaw ang tambak na pera sa sahig. Lunod sa yaman, nagpakasasa sila sa marangyang pamumuhay, mga diamante. Walang katapusang pagkain, at mamahaling alak. Ngunit unti-unting naramdaman nilang may kulang, isang bagay na hindi kayang punan ng kayamanan. Matagal na nilang hinanggad na magkaanak. Ngunit hindi sila makabuo. Dahil sa silid na ito, isang ideya ang pumasok sa isip ni Kelly. Isang gabi, pag-uwi ni Matt, natuklasan niyang gumamit si Kelly ng kapangyarihan ng silid upang lumikha ng isang sanggol. Bagamat gusto rin niyang magkaanak, kinilabutan siya sa paraan ng paglikha nito. Matapos ang isang mahirap na pag-uusap, pumayag si Kelly na burahin ang bata. Ngunit nang buhatin niya ito, nanghina ang kanyang loob. Maging si Matt ay hindi nagawang ituloy ang plano. Pinili nilang alagaan ang sanggol. Di nagtagal, may mga kakaibang nangyari. Habang nagkakarga ng gasolina, hinugot ni Matt ang kanyang pataka ngunit naduraj ang pera sa kanyang kamay. Nagmadali siyang umuwi at nagtapon ng mga pera mula sa silid, at agad itong naging abo bago pa tumama sa lupa. Upang kumpirmahin ang hinala, kumuha siya ng mamahaling painting at inilabas ito sa silid. Ang bahaging lumabas ay agad na naagnas, habang ang nasa loob ay nanatiling buo. Napagtanto niya, lahat ng bagay na nilikha sa silid ay hindi maaaring mabuhay sa labas nito.